Naglaho na parang bula. Ganito raw ang tila nangyari kay Marlon Borbe, isang waiter na dapat sana'y uuwi na sa kanyang pamilya noong isang linggo. Sakay daw si Martin noon ng cruise ship kung saan siya nagtatrabaho, pero sa hindi malamang dahilan, partner, bigla daw itong nawala. Totoo yan, bigla na lang daw itong nawala nga partner, kaya naman ang kanyang pamilya, kung ano-ano na ang, kung sino-sino na, kung kani-kanino na sila lumapit para lang matuntun ang kanilang pinakamamahal na si Marlon. Ang kanilang panawagan, tunghayan po sa ating on-call helpline. Isang linggo ng misteryo sa pamilya Borbe ang pagkawala ng haligi ng kanilang tahanan na si Marlon. 4 na taon nang nagtatrabaho si Marlon bilang waiter sa isang cruise ship o pampasaherong barko. Pero kamakailan lang sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla raw siyang nawala sa barko habang nasa biyahe ito sa Visayas Region. March 7 daw po yung nangyari around 6 a.m. Sa area daw po ng Sipalay City, Negros Occidental and Panay Island, Iloilo City. So around, kasi ang duty po niya 6:30 a.m. So nung nakalampas na po yung 6:30 a.m., wala po siya sa duty. Pinahanap na po siya ng supervisor. Unfortunately, hindi po siya nakita sa barko. So ano na po yung captain ng Code X, which means a missing person. So nag-thorough search sila sa barko, pero hindi nila nakita. Ang misis ni Marlon na si Rhoda, kung kani-kanino raw lumapit, makita lamang si Marlon. Nag-report na po sa Coast Guard, nag-coordinate na po kami sa agency niya, and then nag-aerial search na po sa area ng Iloilo and Sipalay City. Umaasa raw si Rhoda na baka sakali ay napadpad si Marlon sa mga kalapit na isla o kaya naman ay sinagip ng mga mangingisda. Sa ngayon, labis raw ang pag-aalala ni Rhoda at ng kanyang 2 anak. Medyo confused kasi dapat magkikita na kami ng March 8. So, tapos nangyayari to. So, medyo nako-confuse ako. Umaasa na makikita pa siya. Siyempre may konting galit na hindi ko alam kung saan ko nakuha. Nagtatampo. Pero mas more on nag-hope pa na nandyan pa siya. Na makikita pa siya. March 5 daw nang huling nakatanggap ng text message si Rhoda mula kay Marlon at sabik na sabihin din daw sana ito na makabalik ng Pilipinas at makita ang kanyang pamilya. Dad, nasa TV ka na, so parang awa mo na, umuwi ka na, hinahanap ka na ng mga anak mo. Tinatanong ko lagi kasi nung bunso namin kung kailan ka babalik, hindi ko alam kung anong sasagot ko. So, sana talaga nasa mabuting kalagayan ka ngayon. Inilapit ng on-call sa Philippine Coast Guard ang kaso ng pagkawala ni Marlon. Ayon sa kanila, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan ng pamilya sa mga ganitong pagkakataon. Ilan sa tulong na maaari raw nilang gawin ay ang pagsasagawa ng rescue operation para sa nawawala. Maaari rin silang bumuo ng tie-up kasama ang ibang bansa para makatulong sa paghahanap. Makikipag-ugnayan din daw ang Coast Guard sa ibang shipping company para magkaroon ng pagmamasid at paghahanap sa mga kalapit na lugar. Ibagtatanong din daw nila sa iba pang mga tripulanteng Pinoy na kasamahan ni Marlon sa parehong barko kung sakaling may karagdagang impormasyon sila tungkol sa pagkawala ni Marlon. Nananawagan po ako sa mga taga Iloilo or Negros Occidental kung meron po kayong nakita na lalaki po, kayo manggi, medyo semi-kalbo po yung cut niya. Mga 5'6" po yung height, around 150 yung timbang po. Nakikiusap po ako, sana po kumontak po kayo sa GMA 7. Baka siya na po yung hinahanap namin, siya po yung husband ko, si Marlon Borbe. Maraming salamat po. Sa mga nakakakilala o nakakaalam ng kinaroroonan ni Marlon, maaari pong tumawag sa on-call hotline 926-6598 o 981-1970. At kaugnay nga po ng pagkawala naman ni Marlon Borbe, makakapanayan po natin sa linya ng telepono si Lieutenant Commander Algier Ricafrente. Siya po ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang hapon po sa inyo. Commander Ricafrente, good afternoon. Magandang hapon po, Ivan, at magandang hapon po sa inyong mga taga-pangkitig at mga televiewers. Sir, meron ba tayong update tungkol dito kay Marlon Borbe? May leads naman ba? Sa ngayon po, patuloy pa rin po ang ating pag-aanap. In fact, 4 na Coast Guard districts na natin ang ating kinalerto upang tumulong sa paghahanap dito nga sa si Marlon Borbe. At bilang yan ay itong oras na natanggap din natin yung report na yun, nagpadala na rin tayo ng notice to mariners sa mga barko na dumadaan doon sa lugar na Yes, Commander.
maaari lang kung pakilinaw lang po sa amin, ano? Kasi ang sabi ho ng kanyang asawa, nananawagan siya kung may nakakita sa Negros Occidental sa kanyang asawa. Naibaba ho ba si Marlon doon sa area na yon? Commander? Commander Ricafrente, Alright, mukhang nawala sa linya ng telepono itong susubukan si... nating Ilan. i-dial muli si Commander Ricafrente. Ganun din yung tanong ko, partner. Oo, Hindi malinaw kung nakababa ba siya ng barko at nakadaong o paano bang nangyari. Hindi natin masabi, ano? Totoo. Pero ang malinaw ngayon ay may mga ginagawa ng efforts ang Philippine Coast Guard. Ano? Particular akong natuwa nung sinasabi nga nila na kung pwedeng makipag-ugnayan pala yung Philippine Coast Guard sa iba-ibang mga stasyon, ano? Even sa international stations. Alright, balikan po natin si Commander Ricafrente ng Philippine Coast Guard. Sir? Ako, Okay, Commander, yung tanong ko po kanina lamang ay papaano ho ba, parang hindi ho kasi malinaw sa amin, nakababa ho ba sa Negros Occidental, ito pong si Marlon? wala po tayong information na nakababa, pero ang yung barko kasi na yun ay hindi naman siya dumaong doon sa mga lugar na kanilang dinaanan. Ang latest na information lang sa atin at dumaong siya ng Manila at agad ding umalis ka agad nung bandang hapon. So ang natin, ang presentation ng pag-aaral natin doon sa mga lugar na dinaanan itong Alright. Alright, mukhang nagkakaroon tayo ng problema sa linya ng komunikasyon, ano? Pero as far as si Commander Ricafrente is concerned, ginagawa naman nila yung kanilang kumbaga duties para naman matulungan ang pamilya. Coast Guard districts na daw po ang naka-alerto para maghanap kay Marlon Borbe. Pipilitin po natin kausapin muli si Commander Ricafrente. Nagkakaroon lamang po tayo ng problema sa ating linya ng komunikasyon. Oo. At syempre doon sa asawa nitong si Marlon, ang panawagan din ng Philippine Coast Guard makipag-ugnayan sa kanila para sa iba pang detalye. Sa puntong ito, ulat panahon muna tayo mga kapuso. Magpapatuloy kaya ang makulimlim na panahon dito sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Silangan at Timog Luzon. Alamin natin yan mula kay Ginoong Nicos Peñaranda, weather forecaster ng Pag-asa.